Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras po ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy po nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy po magamit ng instrumento upang mapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy po magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Salita po ng ating Panginoong Diyos na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita po ng ating Panginoong Diyos na patuloy na magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais po muli magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled Patnubay sa Pananalangin. Sa mensaheng ito, nais tayong turuan at bigyan ng patnubay ng ating Panginoong Diyos kung paano tayo dudulog, kung paano tayo lalapit, kung paano tayo mananalangin, at kung ano ang dapat nating tamang gawin upang hindi masayang o mawalang kabuluhan yung ating paglapit sa Kanya o sa ating pagdulog sa Kanya. Kaya po sa oras po ito, bibigyan po tayo ng 4 na guide ni Lord upang patuloy pong sa ating paglapit sa Kanya o sa ating pagluhod sa Kanya ay makakaasa po tayong magiging tama at patuloy na makakaasa tayong bibinggin ng Diyos yung ating mga samo at mga dalangin. Kaya po, sa entitled pa lang po, patnubay sa panalangin, marami po kasi mga taong ang akala nila ang pag-pray ay basta-basta lang. Akala nila pag nag-pray ka, agad-agad didinggin ng Diyos yung dalangin mo. Hindi. Kaya kung may mga prayer na hindi nasasagot ng Diyos o tinutuon ng Diyos, baka hindi po natin nagagawa yung mga bagay na ibibigay po sa atin ng Diyos sa oras na karon to. Kaya po, 4 na patnubay sa ating panalangin. Number 1, kailangan pag lumalapit po tayo sa ating Panginoong Diyos o dudulog tayo sa ating Panginoong Diyos, maghahandog tayo o mananalangin tayo, kailangan po, number 1, kailangan po daw malinis muna ang ating mga puso. Yan po ang number 1 na patnubay ng ating Panginoong Diyos o direksyon ng ating Diyos na sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, kailangan malinis po ang ating mga puso. Kaya po sa book of Matthew chapter 5:23, ang nasulat po doon, kapag po daw may naalala po tayo ng mga taong nasaktan natin o nakasakit sa atin, kailangan muna natin iwan yung handog natin at makapagkasundo muna sa mga taong iyon bago po tayo maghandog muli sa Diyos. Kasi nais po ng ating Panginoong Diyos na sa ating paglapit sa Kanya, sa ating pagdulog sa Kanya ay wala pong nagiging harang, wala pong nagiging distraction o wala pong nagiging bagay na hahadlang sa atin upang dinggin ng Diyos yung ating mga panalangin. Kaya po, ang nais ng ating Panginoong Diyos, kailangan po na sa ating pagdulog sa Kanya ay malaman natin o masiyasat natin na ang puso natin ay malinis sa pamagitan ng pagpapatawad at paghihingi ng kapatawaran sa mga taong nakasakit o sa mga taong nasaktan natin. Number 2, kailangan po maging tama ang layunin natin sa tuwing tayo po ay lalapit at dudulog sa ating Panginoong Diyos. Kasi po, guarantee po na hindi po didinggin at tutugunan ng Diyos yung mga maling layunin o maling purpose natin sa tuwing tayo mananalangin. Kaya po nasulat sa book of chapter 4 verse 3 na kaya hindi po tayo nakakatanggap ng answer kay Lord because sa wrong motive natin sa ating mga prayer na ang gusto lang natin mapagbigyan lang natin ng mga sarili nating laman. Yan po ang nasulat sa book of Santiago chapter 4 verse 3. Kaya po kailangan maging tama yung layunin natin kapag lumapit po tayo, dumulog tayo sa Diyos, nanalangin tayo, tandaan po natin kailangan maging tama ang layunin mo sa iyong mga dinadalangin sa Kanya. Pangatlo, kailangan maging tama din ang pananaw natin. Pananaw natin kung paano ba dapat o ano ba talaga yung nais ng Diyos kapag nanalangin tayo. Kaya po, kung babasahin po natin yung book of Matthew chapter 6, 7, sabi po doon yung mga Pariseyo daw na sa akala nila sa mga mahaba at paulit-ulit nilang dalangin ay didinggin po sila ng Diyos. Naging mali po yung pananaw nila about sa pagdulog, about sa pag-pray, naging mali po ang pananaw nila. Ang akala nila, sabi nga po sa buko, Matthew 6:7, sa mga paulit-ulit o mahabang dalangin ay tumutugon ng Diyos. Hindi po, even sa small na prayer o sa, minsan nga, hindi mo pa binibigkas, sabi nga, hindi mo pa
nabubuka yung bibig mo, nasa isip mo pa lang yung prayer mo. Kapag yan po ay naayon sa kalooban ng Diyos, guarantee po, i-granted at ibibigay po ng Diyos sa atin yan. Kaya po, kailangan maging tama po rin yung pananaw natin sa ating paglapit sa Diyos o sa ating panalangin. Kailangan maging tama yung pananaw natin kung ano yung gusto ng Diyos kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. And lastly, kailangan po natin na hingin. Hindi na hihingi mo lahat yung mga gusto mo kay Lord, mga nais mo kay Lord, pero in the end, ito po ang pinaka-the best. Lagi po natin sasabihin, Lord, your will be done. Yan po ang pinakamasarap na pangtapos sa pananalangin, yung hingin natin yung kalooban ng Diyos ang siyang mangyari, hindi yung sa atin. Kasi kung tayo pong mga tao nagpe-pray, gusto po natin instantly kung ano yung hiningi natin na para sa atin na ito ang mabuti, ito ang maganda. Pero sa Diyos, hindi pala. Yung inaakala mong dinadalangin mong mabuti at maganda sa'yo, kay Lord, mas ang ibibigay niya yung mas mabuti at mas maganda sa'yo. Kaya po minsan hindi agad tumutugon si Lord sa prayer mo kasi ayaw niyang ibigay lang sa'yo yung mga bagay na okay lang. Okay na yan. Hindi po ganyan ng Diyos. Kapag nagbigay po ang Panginoong Diyos, gusto niya yung hindi lang okay na yan, kundi the best yan. Yan po ang pagtugon ng Diyos sa atin. Kaya po sa mumunting mensahe pinagkaloob po sa atin ng ating Diyos na banal, kung paano po yung paglapit, pagdulog sa Kanya, o at para patuloy pong dinggin ng Diyos ang ating mga dalangin. Isasummarize ko po yung 4 na ibinigay ng Diyos sa atin. Number 1, kailangan po panatiliin natin malinis ang ating puso sa aming paglapit sa Kanya, pagdulog sa Kanya. Pangalawa, kailangan maging tama yung purpose o layunin natin sa ating mga dinadalangin sa Kanya. Pangatlo, kailangan ay tama din ang maging pananaw natin sa ating paglapit at pananalangin sa Kanya. And lastly, kailangan po nating hingin yung Kanyang kalooban na siyang mangyari at maganap. Kaya po, lagi po natin tatandaan, kapag naging tama ang ating puso, ang ating layunin, ang ating pananaw patungkol sa paglapit at pananalangin sa ating Panginoong Diyos, guarantee po tayo na makakaasang matatanggap po natin ang ating mga dinadalangin sa Kanya. Kaya po, sa mumuting mensahe pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na banal, sa oras na ito nawa, ang mensahe pinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos ay maging patnubay-gabay natin upang sa ating paglapit, pagdulog sa Kanya, at pag-aas po ng prayer sa Kanya ay guarantee po tayong makakatanggap ng answer sa ating mga dalangin sa Kanya. At higit sa lahat, huwag po natin kakalimutan na higit pong mas mabuti ang kalooban ng Diyos kaysa doon sa nais natin. Kaya po, muli, binabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.